Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Now unto the King eternal, immortal and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So purihin ang Panginoon. Amen. At pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pangalan na pinagkalob sa atin, silong ng langit, nasukat nating ikaliligtas sa pangalan, mga kapatid, ang prinsipe ng kapayapaan. Okay. The everlasting Father. Amen. Wonderful Counselor, the mighty God. And His name is Jesus Christ. So, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos sa oras na ito, mga kapatid. Amen. I-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Masarap maglingkod sa Diyos sapagkat maraming sorpresa ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay, so praise God. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating study and grow, amen, ay ating pong tatapusin itong isang title, okay, na ating pinag-uusapan. Okay, so ngayong October 13, dito sa Pilipinas ay nasa pang 39 series natin ito, mga kapatid, ng titles of God's people in the Bible. Ang pinag-uusapan nating title, mga kapatid, ay ang pang-anim na title. Walang iba kundi ang matawag tayong friend. So, isang title yan sa mga naglilingkod sa Panginoon ay ang matawag na kaibigan. Okay? So, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Meron palang ganito ang Panginoon. Meron siyang ino-offer na isang napaka-espesyal na relasyon sa ating mga tao, mga kapatid. So, ang teksto natin ay mababasa natin sa mga nabanggit ng Panginoon, documented by John. In John chapter 15, verse 15, amen, sabi dito sa King James Version, henceforth, I call you not servants. Simula sa pagkakataon na ito, sabi ng Panginoon sa mga alagad, sa ulumang tipan, mga kapatid, sa lumang tipan, ang Panginoon ay nakikipagkaibigan pailan-ilan lang. Okay. Parang si Abraham, si Moses. Pero in the New Testament, mga kapatid, sa panahon na kung saan, amen, pinakilala ng Panginoon, okay, ang biyaya o ang grasya, grace sa English, dahil sabi ng Bible, mga kapatid, the law was given by Moses. Okay. Ang purpose ng Panginoon kay Moses ay ilatag ang batas, ipahayag, paalam. Okay, para makita ng tao ang ating mga dapat iwasan at mga kasalanan, mga kapatid. Kung walang batas, walang utos, walang pagsuway, walang kasalanan. Okay, ngunit ang Panginoon, ang pagdating niya, mga kapatid, sabi ng Bible, sa pagdating ni Moses, inahayag niya ang batas, but grace and truth, mga kapatid, is through our Lord, Jesus Christ. Kaya pansinin ninyo, sa panahon ng lumang tipan, ang kaibigan niya ay paisa-isa, mga kapatid. Pero dito, mga kapatid, grupo po ito. Sabi, henceforth, I call you not servants. Ito po ay binubuo ng mga alagad. Okay, so dito ay makikita natin yung progreso ng pakikipagkaibigan niya ay grupo na, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon.
At ang sabi niya, for the servant knoweth not what his Lord doeth. Okay? A servant doesn't know what his master does. Wala siyang idea. Okay, ang pinaka-job description niya lang ay trabahuhin yung utos. Okay, yun lang po ang trabaho ng servant. But I have called you friends. Sabi ng Panginoon. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay, na kung mapapansin natin mga kapatid noon, may relihiyon tayo noon, may Biblia tayo noon, pero hindi natin alam yung pinakagustong sabihin na mensahe nitong Biblia. Nababasa natin, nahahawakan natin, pero hindi nahihahayag sa atin yung magandang plano, purpose ng Panginoon, mga kapatid. Dahil tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na punong-puno ng katanungan. Kaya nagugulat pa rin tayo pag may mga pagsubok. Okay, pag may mga karamdaman. May tanong pa rin tayo. Bakit? Bakit? Pero huwag tayong mag-alala dahil ang langit po sa kapangyarihan ng Diyos ay punong-puno naman ng kasagutan. Okay, salamat sa ating Panginoon. So, ang offer ng Panginoon sa mga tao, mga kapatid, ay hindi lamang paglingkuran siya. Okay? Do maglilingkod po tayo dahil masarap maglingkod sa Panginoon. Pero meron siyang ino-offer na isang klase ng relasyon na ito ay matatawag natin na favored companion. Okay? Pag tinawag tayong friend. Dahil pag servant nga naman, hindi mo pwedeng biru-biruin yung amo mo dahil nakafocus ka sa trabaho Master mo siya. So may distance siya, no? So tayo din ay tinatawag na children. Okay? Pag children tayo, medyo close na rin, ano? Pero tatay pa rin siya. O yung authority, ganun pa rin. May distansya pa rin. So, natawag din tayong bride. Okay, so yun, medyo malalim-lalim na yun. Kasintahan. Pero, he is still the head, mga kapatid. Kaya yung authority, ang pamamahala, ay nasa kamay pa rin niya. Pero pag sinabing friend, mga kapatid, amen, this is a favored companion na, mga kapatid, walang estado ng buhay na tinitingnan. Okay, pag sinabing kaibigan, kaya nga, yan yung isang babantayan natin sa mga anak natin mamaya dahil, mga kapatid, pwede kang magkaroon ng kaibigan na ibang lahi, ibang estado. Ayan. Pwedeng magkaroon ng isang mabait na bata na magkaibigan ng tambay. Dahil pag sinabing kaibigan, mga kapatid, wala na pong tinitignan na level. At sa ginawa ng Panginoon, naway makita natin ito, kung gaano siya kabuti at gaano siya kainteresado sa atin, mga kapatid. Inaabot niya tayo ngayon, inaabot niya tayo on our level. Okay? On our level to reach us, mga kapatid. At makausap, yan, mga kapatid, maibigay niya yung mga plano. At dito mapapansin natin yan sa pagtatapos ng ating pag-aaral dahil makikita ninyo kung papaano ang Diyos sa kanyang kaibigan. Okay, nadaanan natin ang ilan sa mga nagdaan. Amen. Pwede niyong i-review. Nandiyan lang naman, mga kapatid, sa ating Facebook group. Amen. Doon yung mga qualifications, okay, mga biblical references na matatawag na kaibigan ng Diyos ang mga tao. Napakaganda na malaman yun, mga kapatid. Tignan natin.
Kaya ngayon ay finally mga kapatid, tingnan natin po kung gaano ba talaga ang tao sa Diyos kung kaibigan niya ang Diyos. Okay, kaya minsan nasanay kasi tayo na masyadong may distansya tayo sa Panginoon. Pero this time mga kapatid, let me show you the other side of God na we least expect. Okay? Dahil pag sinabi nating Panginoon, Diyos, nakaupo sa trono, malayo tayo talaga mga kapatid dahil tayo po ay makasalanan. Siya po ay kabanal-banalan, siya ang liwanag mga kapatid. Pero this time mga kapatid, on our conclusion sa ating title as a friend, ay makikita natin. Amen. Minsan, kung kaibigan natin ang Panginoon, baka mamaya, malayo tayo sa Panginoon. Tapos, mga kapatid, huwag natin gagaya-gayahin yung sa Bible. Huwag natin gagaya-gayahin, gagayahin ko si pastor ganito, gagayahin ko. Conforme yun dahil nakapasok ka ba sa qualification as a friend. Okay, kasi ang daling sabihin, pag nakinig ka ngayon, parang sabi, friend ako ng Panginoon. Ang daling sabihin pero did you meet the qualifications na napag-aralan natin noong pang-tatlong pag-aaral natin dito mga kapatid? Pangatlo, pangalawa mga kapatid, something like that. Okay, so sa gabing ito mga kapatid, amen, ay bago natin ituloy, ay paalala ko yung napag-usapan natin last Thursday about sa kanyang kaibigan sa New Testament. Hindi lang po mga alagad yung kaibigan niya. So yung teksto natin ay naka-address sa mga alagad. Paano yan, Pastor? Wala naman kaming calling. Paano yan, Pastor? Wala naman kaming special calling. Dahil ang calling nga naman ay dalawang klase, Tinawag tayo para maligtas, and then yung tinawag tayo sa ministry. Okay, yan yung tinatawag na parang special calling, Maging ministro, maging mga ngaral, maging lingkod ng Panginoon. Okay? Ang napag-usapan natin last Thursday ay hindi po mga alagad na kasama lagi ng Panginoon. Ito po ay mga kaibigan ng Panginoon. So may kaibigan siya na nakatira sa Bethany. Yan. Sa katauhan ni Lazarus, ni Mary, at ni Martha. Okay? So mga kapatid, sabi ko nga, pag na-meet natin yung qualification, na mga gustong kakaibiganin ng Panginoon, kahit hindi ka, mga kapatid, apostoles. But for sure, sila ay disciple din, mga kapatid. Follower ni Jesus Christ. Kaya nga ngayon, nung dumating yung grasya, ang laki ng chance, mga kapatid. Dahil noon, you need to be Moses to be a friend of God. You need to be Abraham to be a friend of God, mga kapatid. Okay? Pero nung pumasok yung grasya, salamat sa Panginoon, amen. Pag nakapasok tayo sa qualification ng Panginoon, pwede na tayong maging kaibigan niya. Okay? So, nandito po tayo sa panahon ng biyaya. Okay? So, nakita natin yung emotion ng Panginoon sa kanyang kaibigan nung namatay, mga kapatid, dahil masakit sa loob niya. Dahil nung unang nanawagan yung mga kapatid niya, may sakit si Lazaro, hindi siya pumunta. Because he wants to introduce something. Kaya talagang naging sakripisyo yung nangyari kay Lazaro, mga kapatid. Dahil sa Biblia, bumuhay ang Panginoon. Okay? Yung namatay na nasa bahay, binuhay niya. Yung ililibing, binuhay niya. Pero dito yung unang record, mga kapatid, before the ascension of Jesus Christ, amen, ay inintroduce niya na sa kanyang kaibigan. Medyo yun lang ang mahirap, mga kapatid. Sacrificial dito si Lazarus. Kaya masakit sa part ng Panginoon
to deny his friend nung buhay pa si Lazaro, hindi niya pinagaling sa sakit. At pumunta siya sa ibang lokasyon hanggang sa namatay si Lazaro at nailibing. Kaya dito ay, mga kapatid, gustong ipakita ng Panginoon na kahit nailibing na yung tao, okay, sa kanyang kapangyarihan, maihayag ang kanyang kalwalatian, ibig sabihin walang pwedeng makapigil sa Panginoon. Lalong-lalo na dito sa kanyang mga kaibigan. Amen. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. At sa chapter 11 yon, chapter 12, mga kapatid, amen. Tingnan ninyo, binibisita ng Panginoon yung mga kaibigan niya. Okay, so maganda talagang kaibigan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At tingnan ninyo yung mga kaibigan niya. Doon si Lazaro, nakikinig sa kanya. Si Mary ay nag-offer ng mamahaling pabango. Tingnan ninyo. Kaya nakapasok sila sa qualification nila. Si Martha naman ay servant. Nagsiservisyo. Yan ang mga kaibigan ng Panginoon. Kaya yan yung mga tips sa atin para maging kaibigan natin ng Panginoon, mga kapatid. So itutuloy na natin, mga kapatid, sa gabing ito. Salamat sa Diyos. Sa ating pagtatapos, ang pag-uusapan natin ay sa buhay ni Abraham, mga kapatid. Okay? Dito natin makikita yung pagiging kaibigan ni Abraham sa Diyos at ng Diyos kay Abraham. Hindi lang yung tawag lang na kaibigan. Dito natin makikita, mga kapatid, ang kakaibang relasyon na napakaganda. Pagkaibigan natin ng Panginoon. So, ang nangyari, mga kapatid, okay? So, ang nangyari, ay magsisimula tayo dito sa Genesis chapter 13. Dito kasi maghihiwalay si Abraham at saka yung pamangkin niya. Ang istorya kasi niya, si Abraham po ang tinawag ng Panginoon at yung asawa niya. Tingnan ninyo, mga kapatid, tingnan ninyo ang kapangyarihan, mga kapatid, ng pagkatawag ng Diyos sa isang tao. Tingnan niyo yung kapangyarihan. Ang promise ng Panginoon kay Abraham, ang mga magandang gagawin ng Diyos ay kay Abraham. Siya yung tinawag at magiging pamilya niya. Yung mga anak niya. Do may asawa siya pero wala pa siyang Hindi pa siya matawag na tatay. Dahil wala ka pang anak So, ang pangako sa kanya ng Panginoon ay magkaroon siya ng maraming anak. Pinagpalang buhay, mga kapatid. Siya ang kinausap, hindi si Sarah. Hindi si Sarah, si Abraham. So, nung umalis si Abraham sa kanilang lugar, okay, sa Ur, kung hindi ako magkamali, Genesis chapter 12, may sumamang pamangkin niya. Okay, tingnan nyo Dalawa lang sila ni Sarah, ang pangalan pa nila noon, Abram at Sarai Sumama si Lot, mga kapatid, kasama yung pamilya niya. Mas marami pa nga sila Lot Dahil meron siyang asawa, meron siyang anak, mga kapatid. Tingnan ninyo ang pangako ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagkatawag, ay magsisimula kay Abraham. Dahil ang Diyos ay gagawa ng isang malaking nasyon sa lahi ni Abraham. Pero sumama lang ito, mga kapatid, sila Lot. Ganon kakapangyarihan ang bendisyon ng Panginoon, mga kapatid, sa taong tinawag niya, na nung sumama lang si Lot, mga kapatid, amen, nabindisyonan din yung buhay niya. Okay? Tandaan niyo yan, mga kapatid. Sumama lang si Lot. Di lalo kung tinawag si Lot ng Panginoon. Pero my point is, yung nakakahawang bindisyon ni Abraham. Okay, hindi pa anak ng hindi pa anak ni Abraham si Lot, hindi niya anak. Pamangkin lang. Pero dahil sumama siya, pinupuntahan niya, yung pinupuntahan ni Abraham, siyempre, na pinapapunta ng Panginoon sa kanila. Kaya parang ang lumalabas, parang nakakasunod na rin si Lot
sa instruction ng Panginoon kay Abraham. Kaya nga mga kapatid, sumama ka lang. Okay, one of my favorite verse, mga kapatid, sa Bible is yung sulat ni Solomon, mga kapatid. Okay, sabi niya, he that walketh with wise, he that walketh with wise men shall be wise. But a companion of fools shall be destroyed. Sumama ka lang sa marunong, magiging marunong ka. Pag sumama ka naman sa mangmang, siyempre pare-pareho kayong mapapahamak, mga kapatid. So mayroong kapangyarihan yan eh. Kaya nga mababasa niya yan sa Corinthians, winawarningan tayo ng Panginoon, be not unequally yoked together with unbelievers. Dahil mayroong epekto. O kaya sa church, lalo kung may discerning of spirit ang mga tao doon sa church, mahahalata mo yung mga umuupo sa simbahan kung saan sila close o kung saan sila malayo. Okay, mga kapatid? Dahil may epekto sa tao yung lagi mong kasama. So ito na, mga kapatid. Sa madalit sabi, pagdating sa chapter 13, mga kapatid, nabindisyonan na. Okay? Si Abraham ng Panginoon at si Lot. Kaya nga, totoo na kapag susunod tayo sa Panginoon, may bindisyon. Ulitin ko, mga kapatid, baka hindi nyo naintindihan. Kung si Lot na hindi inutusan ng Panginoon, hindi kinausap ng Diyos, na bindisyonan, mga kapatid, lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kinausap ka ng Panginoon, lalong sigurado po ang bindisyon. Amen. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. O actually, kahit hindi mo yan hilingin, kahit hindi mo hilingin, sa totoo lang, basta at mga kapatid, we are on the right track. Mas maganda pa rin pag pinagpipray mo. Pero ang Diyos ay tapat at mabuti, mga kapatid, sa kanyang pangako. Ang sabi ng Thessalonians, mga kapatid, faithful is He that called you, who also will do it. Tapat ang Diyos kay Abraham, at dahil sumama si Lot, naramdaman din, natikman din ni Lot yung bindisyon ni Abraham. Kaya nga, pag may nakikita kayong mga taong malalapit sa Diyos, mga kapatid, sila yung samahan natin. Minsan, ang problema ng church, sumasama na lang tayo sa mga malalapit sa Diyos pag may problema. Dahil hihingi tayo ng panalangin nila. You miss it, mga kapatid. Okay? Why not be friend to the friend of God? And nakita natin yung kay Lot, mga kapatid. Amen. Dito makikita nyo kung paano ang Diyos din, mga kapatid, kay Lot. Okay, so naging responsibilidad na rin ng Diyos si Lot. Hindi na lang si Abraham yung responsibilidad ng Diyos. Dahil sumama si Lot at ang pamilya niya, naging responsibilidad na rin ng Panginoon. Amen. Dahil yung ginagawa ni Abraham, nakikita ni Lot, ginagawa ni rin ni Lot. Yung pinupuntahan ni Abraham, sumusunod din si Lot. Mga kapatid, nakikita ng Diyos. Yan ay attraction sa Panginoon. Amen. Yan ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos, yung pagsunod, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. So dito, pinagpala na sila. Okay, kaya nga dito, gaganahan kang maglingkod sa Panginoon. Ulitin ko si Abraham ang inutusan, si Abraham ang pinangakuan, si Abraham ang kinausap ng Diyos. Pero dahil sumama si Lot, pati si Lot, parang napangakuan na rin ng pagpapala. Amen. Sumasarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Dahil may totoong bendisyon sa buhay ng pagsunod sa Panginoon. Okay, so na-bless na sila. At nagkaroon sila ng isang problema. Kaya nga masarap maglingkod sa Panginoon. Merong mga problema na gugustuhin mo ngayon pag narinig mo, mga kapatid. Okay? Pag sinabi kasing problema, problema ayaw. Pero dito, merong isang problema. Ang mga naglilingkod sa Diyos, ang mga sumusunod sa Diyos, nakakaiba. Tingnan ninyo
And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. So, nagtatalo na yung mga, mga alipin nila. O may alipin sila, mga kapatid, na dito. And the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. And Abraham said, Abram pa palang pangalan niya, and Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee. Nagtatalo na yung mga pastor ng mga hayop na alaga natin. Sabi niya, huwag tayong magtalo. Okay? Dapat yan ang ating goal lagi, mga kapatid. Between me and thee and between my herdman and thy herdman. Actually, kahit sila, ayaw ko silang magtalo, sabi ni Abraham. For we be brethren. Okay? Magkakapatid tayo, sabi ni Abraham. Is not the whole land before thee? Sabi niya. Dahil noon, siyempre wala pang, mga naninirahan masyado sa mga lugar. Kung ngayon nga, may mga espasyo pa eh. Di lalong-lalo na noon, kunti pa lang ang tao, mga kapatid. So sabi ni Abraham, is not the whole land before thee? Malawak ang mga lupain dyan. Siya nakikita natin. Sabi ni Abraham, separate thyself, I pray thee. Okay, ang problema nila, kailangan nilang, kasi pinagpala na yung tatalo siguro. Hindi, baka namin yan. Baka na yung amo kong Abraham yan. Hindi, baka ni Lot yan. Away na sila sa pagpapala. No? May problema sila, mga kapatid, sa pagpapala. No? Purihin ng Panginoon. So sabi niya, separate thyself, I pray thee from me. If thou wilt take the left hand, sabi ni Abraham, tingnan ninyo ganyan ang tao na sinasamahan ng Diyos. Tingnan ninyo sabi ni Abraham, pag pinili mo yung sa kaliwa, sabi niya, I will go to the right. Dahil alam ni Abraham, hindi siya papabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wag mong isipin, kailangan dito ako, kailangan doon ako. Nung Bible student pa kami, mga kapatid, karamihan yan, ang pinagpipray namin, yung magagandang mga lugar. Oo. Pero noong, mga kapatid, na medyo na-correct ako ng Panginoon, mayroon ako na-encounter na isang tao, mga kapatid, nagpapastor siya, narinig ko, nagpapastor siya sa kulungan. So doon parang, sabi, hindi niya hiniling ito sa Panginoon kako. Hindi niya hiniling. Ilang mga tao gusto, city, yan, mga city, pinag-aagawan noon yung city, mga kapatid. Okay? Sabi ng Panginoon, ayan, pag nagmamatured ka na, ay saan ka naman, pagkasama mong Panginoon, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Sa mga pag-aaral sa Bible, at may mga natututunan tayo na walang pinabayaan ng Panginoon na lingkod niya, mga kapatid. So, yung sinabi nila, mapunta ako dito sa Diyos. Walang hindi-hindi, mga kapatid. Kapag alam mo na sinasamahan ka ng Panginoon, ay hindi. Parang sa lugar mo, hindi ka pwedeng tulungan ng Panginoon. Maliban na lang kung wala sa iyo ang Diyos. Pero kung sumasayo ang Panginoon kahit saan ka nila ilagay, kahit sabihin nilang pinakamasamang lugar, kahit pinakakawawang lugar, mga kapatid, ito palang lugar na ito ay tinatanggihan na lugar ng gawain. Pero ang nasa isip ko kasi, pag kasama ko ang Panginoon, kahit saan ako ilagay, mga kapatid. Amen. Nariyan ng Diyos, siyempre, may bendisyon sa Panginoon. Mga kapatid, purihin ang Panginoong Diyos. So sabi ni Abraham, pag pinili mo yung kaliwa, pupunta ko sa kanan. At sabi ni Abraham, mga kapatid, kung pupunta ka naman sa kanan, pipiliin ko yung kaliwa. Napaka-matured ni Abraham, mga kapatid. Sana ganyan tayo, no? Kung alam mo kasama mo ang Panginoon, wala kang dapat ipag-alala. Amen, mga kapatid. So, ito naman si Lot, mga kapatid, siyempre, hindi nga siya yung tinawag, wala siyang proper guidance ng Panginoon. Amen. At kung ako naman si Lot, sabihin ko, ay, Tito, pinagpala din naman ako dahil sa iyo eh. Sabi niya, dapat ikaw na lang pumili, Tito, at ituro mo na lang kung saan ako pupunta. Sabi, bilang respeto.
Pero ang ginawa ni Lot, mga kapatid, sinamantala niya, he grabbed the opportunity, mga kapatid, to choose first as to where na pupunta sila ng pamilya niya, mga kapatid, at kanyang mga ari-ari. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, and it was well watered everywhere. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan. Pinili niya yung mga patag, mga kapatid, na mayroong tubig. And Lot journeyed east, and they separate themselves, the one from the other. So naghiwalay sila. So, pumunta si Lot sa east, natural si Abraham siguro ay sa west, mga kapatid. Amen. Dahil sabi niya, kaliwa o kanan di ba? So, Abraham dwelled in the land of Canaan. Alam niyo ba itong Canaan? This place was the promised land. Yun ninyo, mga kapatid. And Lot dwelled in the cities of the plain. So yan yung after ng mga tao. Naku, di ba? Kahit ikaw iba ang buhay sa city. Mga kapatid, di ba? So yun ang pinili ni Lot, mga kapatid. Kaya wag tayong patutokso sa maganda sa paningin natin, mga kapatid. And pitch his tent toward Sodom. Alam naman natin yung Sodom Okay? Na ang nakakalungkot lang, on the time of Lot na tumira doon naman, sasalutin, pupuksain ng Panginoon ng Sodoma at Gomorrah, mga kapatid. Okay. So, saan yung friendship ng Panginoon kay Abraham? Ito, dito tayo, mga kapatid. Sa chapter 18, so nabuhay na siguro sila ng matagal doon, sa kanilang mga location. Mga kapatid. Okay? Si Lot was located on the plain of Jordan, in the city, mga kapatid, while Abraham was sa mountainous part, sa Canaan, mga kapatid. Amen. Now, in Genesis chapter 18, dito na tayo, mga kapatid, mag-uusap-usap. Beginning in verse 8, 17 up to the succeeding verses of Scripture. And the Lord said, mga kapatid, shall I hide from Abraham that thing which I do? Ito yung sinasabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa teksto natin, sa John 15:15, na ang servant walang alam sa plano, sa utos ng master. Okay, sumunod lang ang servant, yun lang. Pero, pag sinabing friend, nire-reveal ng Panginoon yung mga bagay na hindi alam ng iba, na pag-aralan natin sa mga nagdaang Thursday, mga kapatid. Kaya nga, tignan ninyo ang Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, shall I hide from Abraham that thing which I do? Okay? Sabi ng Panginoon, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Okay? So, hinahayag ng Panginoon, mga kapatid, for I know him that he will command his children and his household after him. So, kaya pala nakita ng Panginoon na ililid ni Abraham yung pamilya niya. Kaya pala bibindisyonan siya ng Diyos dahil nakita ng Diyos na kapag nagkaanak ito si Abraham, ililid niya, mga kapatid, sa kagustuhan ng Panginoon. They shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Okay, so, by our leading to our children, mga kapatid, amen, pwede tayong mabindisyonan.
Yan yung sinabi sa akin ng Panginoon. Hindi naman eksakto. Dahil noong iba na yung pakiramdam ni Sister Ashley, kinausap ko si Lord, sabi ko, bakit, Panginoon? Bakit? Ayaw pa sana namin dahil sabi ng doktor, after 4 years. So at least 3 years naman ito, pag lumabas. Okay lang. So tinanong ko ang Panginoon, bakit? Alam mo yung sagot sa akin ng Panginoon, parang ganito. Sabi ng Panginoon, mabibindisyonan ang lahat dahil nakita ko, sabi ng Panginoon, na yung anak ni Abraham ay tuturuan niya. Ililid niya. Sa madalit sabi, pag nagkaanak kasi ito si Abraham, ililid niya sa kalooban ng Diyos. Kaya, mabibindisyonan siya. Ang sagot sa akin ng Panginoon nung tinanong ko siya, bakit, Panginoon? Bakit? Nalilid pa nung anak ko yung isa. 5 na sa amin, nung October 11. Yung isa, si Sasta, ay 2 years old. Sabi ko, bakit, Panginoon? Di pa dapat kami magkaanak. Sabi ni Lord, mga kapatid, yung sabi niya, gusto ko kasing ginagawa mo sa kanila. So, nakikita ng Panginoon, mga kapatid. O nga naman, ini-encourage ko sila na magme-memory verse, dilingkod sa Panginoon. Tuwang-tuwa si Lord pala. Tuwang-tuwa si Lord. Si Sesta, pag Sunday, mga kapatid, pag pumasok sa simbahan niya, tumisigaw pa yan. Yehey! Talon ng talon niya. Pag nandito kami sa labas, mga kapatid, nung naghandle ako ng Sunday school, narinig niya may umaawit. Sa loob, papasok na naman, mga kapatid. Kahit nakikita pala ng Diyos yun. Nakikita pala ng Panginoon. Eh sabi niya, gusto ko kasing ginagawa mo. So, yun mga puntos, mga kapatid. Eh tayong mga magulang, mga kapatid, naway makita natin ito. Okay? Kaya nga sabi ko, ang pag-aanak ay hindi lang para humaba yung lahi mo. Can you handle the greatest responsibility that they will, na ang mga anak natin ay mailid natin sa Panginoon? Yan ang trabaho ng magulang, mga kapatid. Hindi yung ilayo sa church, ilayo sa pastor, mga kapatid. Wala. Huwag ka masyado dyan. Magiging worker ka. Magiging pastor ka, huwag masyado. Mga kapatid, di natin naintindihan. Okay, yung nangyari kay Lot at kay Abraham, nabindisyonan din si Lot, mga kapatid. So ituloy natin, mga kapatid. Okay, and the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great. Okay? And because their sin is very grievous, grabe na yung kasalanan nila, sabi ng Panginoon. I will go down now, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Hindi niya na kailangan magpaalam sa iyo. Pag mamatay yung alaga mong hayop, di na siya magpapaalam. Pag mamatay yung ito pamangkin niya nandoon pamangkin ni Abraham. Kung kukunin na ni Lord si Lot o yung pamilya niya, hindi na kailangan magpaalam ni Lord kay Abraham. Talking about the supremacy, mga kapatid, and authority of the Lord. Hindi niya na kailangan magpaalam kanino man. Pero dahil kaibigan ng Creator, ng Panginoon, ng Diyos, si Abraham, at kaibigan din ni Abraham, si Lord. Tingnan ninyo, mga kapatid, sinabi ni Lord. Okay? Nakikipag-usap po ang Diyos. Kaya, tandaan natin yan. Kung may mga nakikinig na mga bagwang preacher, mapapanood dito ng bagwang preacher, ang Diyos po ay nakikipag-usap. Kung ano ang ipapangaral natin at kung anong ituturo natin at kung may problema tayo, nakikipag-usap po ang Diyos. Maliban na lang kung hindi tayo naniniwala sa bagay na yan. Mga kapatid, nakikipag-usap po ang Diyos. Kagaya niyan sa Bible, mga kapatid. Okay? Hindi lang, alam ko sa sarili ko, hindi lang ako preacher, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon, mga kapatid. Amen? Diyan ako umaasa sa karunungan at kaalaman ng Panginoon. Dahil hindi ko po kaya. Kung hindi ako kakausapin ng Panginoon, mga kapatid, hindi ako magiging mangaral. Ayaw ko. Dahil nonsense, mga kapatid.
Okay? Nonsense. Yung pinagsasabi ko ay hindi naman pala salita ng Panginoon. Nandiyan lang nakasulat, binasa ko sa Biblia. Mga kapatid, nakikipag-usap ko ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos kay Abraham, pupuntahan ko na yung Sodom at Gomorrah. Remember, nandoon si Lot, mga kapatid. And I will go down now. Yan yun. And see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me. And if not, I will know. Sabi ng Panginoon. I believe na iinis ang Panginoon dito, mga kapatid, dahil yung kasamaan nila, sabi, talagang grabe. And then tuloy natin. And the men turned their faces from thence and went towards Sodom. So mga kapatid, mayroong angel of the Lord na pumunta sa Sodom at Gomorrah. Pansinin niyo ito But Abraham stood yet na natili siya before the Lord. So, nung pumunta yung dalawang anghel, mga kapatid, dalawang anghel pumunta sa Sodom, i-check nila mga kapatid. I-check nila kung pwede pang magkaroon ng chance. Mga kapatid, naiwan si Abraham at ang Panginoon. Okay? Tingnan ninyo. Ito natin makikita yung pangalawang mas malalim na level ng pagiging magkaibigan nila. Kanina mga kapatid, sabi ng Panginoon, meron ba akong ililihim sa iyo? Di ba sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sinabi niya kay Abraham. At dito mga kapatid, bukod sa lihim na sinabi ng Panginoon, tingnan natin dito mga kapatid. Amen. Maging magandang kaibigan ng Panginoon. Okay, tuloy natin. And Abraham drew near and said, dalong lumapit siya kay Lord, magkaibigan nga rod. Ha? And said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Kaya, maganda Naalala ko tuloy si Moses nung sabi, na-high blood si Lord, mga kapatid. Alam niyo ba, si Lord talaga dapat ang nauunang na-high blood. Kaya nga, ang Bible kasi sabi niya, yung taba ng hayop sa akin, tingnan niyo, hindi para sa tao. Dahil alam ni Lord masama sa katawan natin yung taba. Ang taba ng hayop na nasusunog, ang bango, di ba? Ay mabangong samyo din sa Diyos. Kaya, na-high blood din si Lord, mga kapatid. Makain siya ng taba. Sabi niya kay Moses that time, mga kapatid, Moses, na-high blood na si Lord sa sobrang sama ng bayan ng Israel. Mga kapatid, ay yung mga lahi ni Abraham na ito. Sabi niya, papatayin ko na sila lahat. Okay, papatayin ko na sila lahat. At gagawa ako ng bagong lahi sa iyo. Tingnan niyo yung friendship ni Moses kay Lord, sabi niya. Pag tayo, sige Lord, para pamilya ko, di ba, ganun tayo. Pero sabi ni Moses, mga kapatid, sabi niya, Panginoon, sabi niya, pag nabalitaan niya ng mga taga-ibang lugar, pinatay mo yung bayan ng Israel. Pag nabalitaan nila, sabi ni Moses, hindi dahil hindi alam ng Diyos yung ginagawa niya at tinuruan siya ng Moses. Hindi siya tinuruan ni Moses. Nakikinig ang Diyos sa kanyang kaibigan. Hindi dahil alam ni Moses yung sagot, kaya sumunod ang Panginoon, hindi. Dahil kaibigan din niya si Moses. Sabi ni Moses, Panginoon, pag pinatay mo sila lahat, na iwan ako dito at gagawa ka ng bagong lahi sa akin, bagong nasyon, pag nabalitaan niya ng mga ibang nasyon, dahil alam nila na sinasamahan mo kami at may pangako ka sa amin, pag nabalitaan nila na pinatay mo sila, sabi ni Moses, iisipin nila, dahil hindi mo kayang ibigay yung pangako mo, pinatay mo na lang sila. May puntos din si Moses, pero hindi yung puntos ni Moses ang pinakinggan ng Panginoon. For the sake na close sila O sabi ni Lord, mga kapatid, itong sabi ng Panginoon, according to your word,
I have pardoned their sin. Dahil sa iyo, Moses. Kaya kailangan natin ng mga taong malapit sa Diyos. Hindi alam ng bayan ng Israel, papatayin na sila. Hindi nila alam, kausap din ni Moses ang Panginoon at ang Diyos kay Moses. Na-spare sila, patay sana sila lahat. Wala silang alam. Pero merong Moses na malapit sa Diyos na nakikipag-usap, Lord. Pag pinatay mo sila, Panginoon, sasabihin ng mga tao, hindi mo kasi kayang ibigay yung pangako mo sa kanila, kaya pinatay mo na lang sila. So we need someone, we need a person that we know, mga kapatid, na malapit sa Panginoong Diyos. Okay? Magising nawa tayo. Okay? Sa katotohanan na ito. Dahil dito rin, sa Biblia, sabi ni Abraham, mga kapatid, gugunawin niya ng Panginoon yung Sodom at Gomorrah. Nagunaw ng Panginoon, mga kapatid. Pero ang sabi ni Abraham, tinanin niyo, ha? Kaya nga, pag hindi ka malapit kay Lord naman, wala kang lakas ng loob magsalita ng ganito. Ang kapal naman ng mukha natin kapag malayo tayo sa Lord, tapos pag magsalita tayo, parang kagaya ni Abraham, kagaya ng mga lingkod ng Panginoon. Huwag naman ganon, mga kapatid. So, pumasok muna tayo sa qualification, ha? Mga kapatid, ha? Hindi yung pag narinig mo to, friend mo na si Lord. Hindi ganon, ha? Hindi ko sinasabi na pag narinig mo ang pagtuturo nito, friend mo na si Lord. Pakinggan mo rin yung qualification, mga kapatid. Amen. Sabi ni Abraham, so, Panginoon, pag may righteous doon, papatayin mo din? Di ba, mga kapatid? And sabi ng Panginoon sa verse 24, peradventure, sabi dito, peradventure, there be 50 righteous within the city. Sabi dito, mga kapatid, wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that therein? Si Abraham pala ito, mga kapatid. Sabi niya kay Lord, Lord, pag may matuwid doon, isasama mo ba doon sa parurusahan? Halimbawa, sabi ni Abraham, kaya ganito ang friend. Halimbawa, mayroong 50 doon. Parang yung larawan, naalala ko yung preaching ni Chester Wright, mga kapatid. You have, tagal na itong preaching na ito. Yung influence mo sa Panginoon, sabi niya. Na gumamit siya ng isang tao doon. Yung tao ay si Lord at siya si Abraham. Na di ba pupunta nga si Lord para gunawin yung Sodoma? Parang hinaharang niya, sandali, sabi niya. Halimbawa, may matuwid doon, patayin mo rin. Sandali lang, Lord. Parang ganun, mga kapatid, grabe. Halimbawa, may 50 doon na matuwid. Sabi ni Abraham, sandali lang. Isasama mo ba yung 50 na maparurusahan dito? That be far from thee to do after this manner. To slay the righteous, sabi ni Abraham, with the wicked. And that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? Di ba yung mga hukom ay kailangan maghatol ng tama? Okay. May sasama ba yung mga matuwid sa parurusahan? And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Pero ang Diyos ay nakikinig din, lalo na sa kanyang kaibigan. Pupunta na si Lord, sabi ni, inanawa na, gore ka. Sandali lang, paano kung may 50 doon? See, the favored companionship, a friendship, mga kapatid, ng tao sa Diyos. Dahil kung Diyos lang siya, wala kang karapatan na sabihin yon. Pero dahil magkaibigan sila, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sabi na, sige, dahil sa 50, hindi ko itutuloy. Pero anong nangyari? Walang nakitang 50 si Lord the righteous. Ganun kasama ang Sodom at Gomorrah, mga kapatid. And Abraham answered and said, behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes of me. Dahil pupunta na naman ng Panginoon
Peradventure, there shall lack 5 of the 50 righteous. Talagang pupunta na si Lord, walang 50. Sabi ni Lord, pag mayroong 50 doon, hindi ko na ituloy. Pero wala eh. Walang 50, mga kapatid. Kaya sabi ni Abraham, sandali ulit. Kita niyo yan, mga kapatid. We need someone like that. Na pwedeng kausapin ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Marami nang asahan na dapat sa atin ang pinarusahan ng Panginoon eh. Pero merong nananalangin sa atin. Okay, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga kami, mga kapatid, we love our pastor, mga kapatid. Hindi alam ng iba yan. Dahil kasing iba, pag sumisimba, preacher lang si pastor eh. Nagpapangaral lang ng mensahe. Hindi nila alam ito, mga kapatid, the favor within this relationship. Favored companion, mga kapatid. Sabi niya, halimbawa sabi niya, shall lack 5 of the 50 righteous. Ibig sabihin, 45 Panginoon. Walang 50. Then 45. Will thou destroy all the city of the lack of 5? Dahil sa 45, papatay mo pa. And he said, if I find there 40 and 5, I will not destroy it. Kita niyo? Nagkikipag-bargain si Abraham. Sinong makakagawa niya sa Diyos? Wala, unless nakaibigan mo ang Panginoon. Dahil, kahit sasabihin mo din ito, ayan, kahit sabihin mo din kay Lord to, kung hindi ka naman malapit sa Kanya, hindi ka niya papakinggan dahil siya yung mayroong final verdict. Pero dahil sa pagiging kaibigan, nakikinig ang Panginoon. Okay, so tuloy natin, mga kapatid. And he spake unto him yet again and said, peradventure there shall be 40 found there. Ibig sabihin, walang 45. Pupunta pa rin si Lord eh. So inanawa ni Abraham, sabi, sandali Lord, paano kung may 40 doon? And he said, I will not do it for 46. Sabi nila, okay, sige. Naawat mo ako. Dahil sa 40, hindi na ako pupunta. Nahukuman sila. Okay. Pero pupunta si Lord dahil wala pa ring 40 na righteous doon. Gugunawin pa rin ng Panginoon. And he said unto him, oh, let not the Lord be angry. I will speak, peradventure there shall 30 be found there. And he said, I will not do it if I find 30 there. Walang 40 na righteous. Pupunta sila, sabi niya, sandali, paano kung may 30 na righteous? Sige, dahil sa 30 na righteous, hindi ako pupunta. And he said, behold, now I have spoken and I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found. Dahil pupunta na naman si Lord eh. Sandali, Lord, parang hinihila yung sandali lang. Halimbawa, ayan, parang meron tayong picture. Halimbawa, may 20 doon. Papatayin mo rin ba? Gugunawin mo sila kasama ng masasama? And he said, I will not destroy it for 20 sake. From 50, mga kapatid. 45, 30, 20, mga kapatid. And he said, oh, let not the Lord be angry. I will speak yet but this once. Last na ito, Panginoon, ha? Tingnan ninyo, magkaibigan. Sige na, last na ito, ha? Mga kapatid, last na. Peradventure 10 shall be found there. Dahil walang 50, walang 45, walang 30, walang 20. Pupunta ang Panginoon. To execute His judgment. Mga kapatid. Sabi ni Abraham, oh, huli na, last na. Sabi niya, last na. Ano kung may 10 doon? Ay, malaking chance, no? Sa isang bayan, siguro may 10 naman. Sana. Mga kapatid. And he said, I will not destroy it for 10 sake. Pero ang nangyari, mga kapatid, verse 33. The Lord went His way. Sabi ko, masusunod pa rin ang Panginoon. Pero at least, sana kung meron lang matutuwid Okay? As soon as he had left communing with Abraham, and Abraham returned into his place. At least ginawa ni Abraham yung part niya.
To spare some kung meron man. To give chance kung meron man sa Sodom at Gomorrah. Dahil lang nandoon lang mga kapatid, hindi umabot ng 10. Dahil lang nandoon sa Sodom at Gomorrah ay pamangkin ni Abraham. Mag-asawa at saka yung 3 anak niya. Lilima, hindi umabot mga kapatid sa 10. Wala man lang 5 matuwid sa Sodom at Gomorrah. Kaya pala, karapat dapat parusahan. Pero tignan ninyo mga kapatid, on the other side, habang kinakausap ng Diyos si Abraham. Amen. Tignan ninyo merong anghel na 2 doon. Kay Lot, binibigyan naman sila ng instruction. Kung hindi dahil kay Abraham, mga kapatid. Amen. Napahamak na rin si Lot. Ang nakakalungkot, napahamak yung asawa ni Lot dahil hindi sumunod sa instruction. Sabi ng mga anghel, tumakbo lang kayo, huwag kayong lumingon. Dahil talagang tinuloy ng Diyos yung paghatol niya sa Sodom at Gomorrah. Okay, anong maganda dito? Una, sinasabi ng Panginoon, at pagkaibigan ka niya, hindi niya ililihim yung pwedeng mangyari sa pamilya ninyo. Kaya kaibiganin natin ang Diyos. Yung pwedeng mangyari sa pamilya ninyo. Sasabihin niya sa iyo. At ikaw naman, kung kaibigan ka ng Diyos, pwede kang makipag-usap, mamanhik, o manalangin, mga kapatid, na ang Diyos ay tutugon. Amen. Kaya maganda, kaibiganin natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi lamang gumagawa ng mabuti. Humahatol din ng Panginoon. Kaya kung sabihin niya, yung kapatid mo, ganitong gagawin ko dyan, sabi ni Lord. Ngayon, kung sasabihin niya sa iyo, hindi sabi mo, Lord, maawa ka. Kakausapin ko siya mamaya, Panginoon. Magpakumbaba sa iyo. Sasama ko siya sa Sunday, Panginoon. At kausapin mo siya sa Sunday at pag makita mo na ganito, ganyan, bigyan mo siya ng pagkakataon. Amen. Kaya sa bawat pamilya natin, tayo ay kailangang maging malapit sa Panginoon upang ihayag ng Diyos sa atin ang mga warning, ang mga plano niya na maganda. Amen. At ang gabay ng Diyos sa buhay natin. May proteksyon kay Lot. Amen. Dahil si Abraham po ay malapit sa Panginoon. Kaibigan ng Diyos. At mga kapatid, nandoon pa rin ang pagsaklolo ng mga anghel ng Panginoon sa pamilya. Mga bakla sila doon sa Sodom at Gomorrah, karamihan. At ang nakakatakot sa panahon natin ngayon, ganyan. Grabe. Nung bata ako, walang masyadong mga bakla. Lumalabas lang gabi. Nung bata ako, mga kapatid. Hindi masyadong nagpaparada. Ngayon, mga kapatid, mga teacher, noon meron naglilihim na teacher. Ngayon, lantaran na, mga kapatid. Lantaran na lahat. May bakla na. May simbahan nga dito sa Pilipinas, maraming baklang Di ba? Galing tayo doon sa malaking simbahan. Maraming bading. Yan, sinalot ng Panginoon. Hinatulan ng Sodom at Gomorrah. Dahil ang gusto nilang patulan yung mga anghel sa bahay ni Lot, mga kapatid. Okay? So, ang mabuti, mga kapatid, hindi nadamay si Lot. Okay? Ang nadamay lang yung asawa ni Lot na hindi nakinig sa instruction. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon, maunawaan natin. Kailangan nating maging kaibigan ng Diyos. Okay, kailangan. Napakagandang kaibigan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Na-spare yung buhay ni Lot, mga kapatid. At mga kapatid, makikita natin ang proteksyon ng Diyos. Makikita natin ang pabor ng Diyos kay Abraham. Saan man siya nandoon, sinasamahan siya lagi ng Panginoon.
Okay? Pansinin natin, mga kapatid. Finally, sa ating pagtatapos. Ang Diyos, mga kapatid, sa lumang tipan, sa mga naging kaibigan niya katulad ni Abraham, nila Moses, pinagpala ng Diyos at hindi pinabayaan sa lumang tipan. So sa bagong tipan, mga kapatid, ganon din ang ginawa ng Panginoon. Pinagpala ng Diyos ang mga kaibigan niya. Mga kapatid, gumawa ng mga makapangyarihang bagay ang mga alagad at mga kaibigan niyang mga apostoles. Amen. Kaya, makinig tayong maigi. Ang kaibigan ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Hindi papabayaan ng Panginoon. Magiging makapangyarihan, mga kapatid, dahil sa pabor na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kailangan po tayo maging kaibigan ng Panginoon. Amen. At kung halimbawa ganun nga, nako, mayroong mangyayaring ganito. Okay? Sa isang lugar. Tapos mandoon yung mga kamag-anak mo. Pinakita sa iyo ng Diyos yung Lord, pwede ba kaawaan mo sila? Hindi, kailangan mangyari. O di pa, may chance ka na magsabi. Minsan, hindi ganun. Minsan, mayroon na lang, bakit parang gusto kong papuntahin dito sa bahay si Anito? At kaya, yun pala, pagpunta nila dito, may mangyayari doon. Diba? O ganun na ngayon, mga kapatid. Mayroong direksyon sa iyo. Ba't kaya parang gusto ko silang pupunta dito? Yun pala, mayroong mangyaring masama doon sa lugar na yun. Kaya nung pagdating nila doon, sa inyo, naingatan sila ng Panginoon. So magandang kaibiganin natin ang Panginoon, mga kapatid. At siya yung kaibigan, mga kapatid. Sabi ng Bible, He is a friend that sticks closer than a brother. Higit pa sa kapatid, ang pagkikipagkaibigan na inaalok ng Panginoon. Totoo siyang kaibigan. Mabuting kaibigan. Amen, mga kapatid. At makita natin, inahayag niya yung mga pwedeng mangyari. Babala, bendisyon, mga kapatid, na mangyayari. Sinasabi ng Panginoon. At nakikinig ang Panginoon sa tinig ng kanyang mga kaibigan. So purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon sa topiko na pinagkaloob niya sa atin. At sa susunod po ay meron na naman tayong panibagong titles na ating pag-aaralan. Pagpalain tayo ng Panginoon, dalangin ko na maging kaibigan tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Maging malapit tayo sa Diyos. Amen. At magkaisa tayong makakita lagi na ng direksyon sa Panginoon, pag-iingat, proteksyon, at ng bendisyon, mga kapatid. So God bless us all, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, tayo po'y manalangin. Amen. Let's pray to God, mga kapatid. At please lang, let us not miss to give all the glory to the Lord. In case na may napulot po tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Hallelujah. Karapat dapat kang luwalhati.